Kumusta mga brad? Ngayon nga pong lumapag na sa Pilipinas ang pinakabagong retro underbow ni Yamaha, which is the Yamaha PG1. Umaasa naman ngayon ang mga taong makakabilang brand na sana ilabas na rin nila ang pantapat nila dito. Ang kanilang Honda City 125 or Honda Hunter Cab 125 or Honda Trail 125. Dami niyang pangalan, no? Syempre yung mga taong loyal sa Honda, stick lang talaga sila. Stick lang talaga sila sa brand na mahal nila. Sabi pa nga ng iba, di baling maging cheater sa partner, wag lang sa brand ng motorcycle. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Ngayon nga pong nandito na sa Pilipinas ang Yamaha PG1. Hiling ng mga taong loyal sa Honda or yung mga taong Honda lover na sana ilabas na ang Honda City 125 or yung Hunter Cab 125. Kasi nga daw, nandito na yung katunggali niya. Para nga po doon sa mga hindi nakakaalam, matagal na pong nilabas ang motor na ito sa Western country, sa lugar ng mga puti. At isa nga din po talaga ang motor na ito sa tinatangkilik nila. Yung mga mahilig mag-trail at mag-camping, ito talaga yung motor na pinipili nila. Kumpara kasi sa ibang motor na pang trail, medyo mas mababa yung presyo nito. Sa lugar nila yun dollar kasi doon. Kaya karamihan sa kanila doon, naka Honda City Hunter Cab, also known as Honda Trail 125. At dito nga po sa atin, marami din talagang tao ang mahilig sa pagtitrail. Mag-rides ng linggo, akyat sa bundok, kasama yung side chick. Di na pala kasali yan. Or di naman kaya pumunta sa mga lugar na medyo off-road. Yung mga tipong may tawid ilog. Kaya perpekto din talaga ang motor na ito dito. Pero ang totoo niyan, meron na pong ganitong motor dito sa Pilipinas. Mangilan-ngilan nga lang. Kaso kung paano sila nagkaroon ng ganito, yun ang medyo masakit sa bulsa na tanong. Yung mga unit kasi nila galing pa sa ibang bansa. Ibig sabihin, imported yung mga unit nila. At alam naman natin na yung mga ganitong proseso, masakit talaga sa ulo. Mas mahal pa yung shipping fee kaysa original na presyo. Kaya yung iba, nagkakahalaga talaga ng ganito. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda City 125 or Honda Hunter Cab or Honda Trail 125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 9.3:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po mayroong 9 horsepower, 6,250 RPM, 11 Nm of torque at 4,750 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 88 kilometers per hour. Pero kung ilalabas sa Pilipinas yan, panigurado, aabot ng 120 kph yan. Syempre, alam nyo na, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.3 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 61 kilometers per liter. So hindi rin talaga siya basta-basta. Matipid din siya sa gasolina, pero mukhang mas matipid yung isa. Ang sukat na niyang gulong 80/90/17 sa harap at 80/90/17 din sa likuran. Pares pong sukat nila. At hindi po ito naka-tubeless, naka-tube type po siya. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Compared nga po dun sa isa, ito po mayroon siyang ABS. Naka-single channel ABS. Yung isa kasi walang ABS, tapos naka-drum brake pa yung likuran. Ito, paras po naka-disc brake. Honda lang malakas. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 800mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 120 kg. So mas mabigat po ito kumpara doon sa isa na may timba nga lang po na 107 kg. Sa bagay, kita nyo naman halos puro baka lahat ang bumangga, giba? O nga pala, ito po ay naka 4-speed manual semi-automatic. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Kumpara nga po dun sa isa, mas lamang po ito. Yung sa isa kasi, naka halogen pa lahat or bulb type. Samantalang itong Hunter Cab, naka full LED na po lahat. Full na nga, diba? Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka digital na ganyan nga po yung itsura. Maliit man siyang tignan, at least hindi siya malaki. Katulad nga po doon sa isa, wala na din namang gaanong espesyal sa kanya. What you see is what you get. Pero dito,
espesyal talaga to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating ride horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 5 kahong red horse. So therefore ang motor na ito kahit papano recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po ay nagkakalaga ng $3,999 na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 226,000 pesos. Ano sa tingin niyo mga brad? Sa presyo niyang ganun, makatarungan pa ba yun? Kaya doon sa mga taong nagsasabing mahal yung Yamaha PG1, siguro nga tama kayo. Pero tama na kayo. Kasi yung motor na may ganitong klaseng pormahan, ganon din talaga yung presyohan. Siguro nga mahal para sa inyo, pero sakto lang naman para sa iba. Ibig sabihin lang nun, hindi ka talaga para dito. Para ka doon. Basta doon. Pero ang malupit nga po dito, meron pa kayong isang pagpipilian. Yung bagong brand nga po na Monarch, meron din silang ilalabas na ganitong klaseng uri ng motor. Ito nga po ang kanilang Access 125. Na may pagkakawig nga po sa Hunter Cab at same din po sila ng engine displacement 125cc. Pero isa lang sigurado dito, pagdating sa presyo, panigurado, mas mura to. Kasi nga po, made in China. Pero kung allergic ka naman sa made in China, doon ka na sa Yamaha PG1. Pero kung hindi ka naman maselan, dito ka na. Ang importante lang naman dito, may choice ka. Kaya mamili ka na. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.